Sa isang malaking mansyon na puno ng ginto, pero walang yakap, 3 anak ng bilyonaryong biyudo ang hindi na makatulog ng 5 taon. Umiiyak sila tuwing gabi, hinahanap ang nanay na hindi na babalik. Isang gabi, pumasok ang isang matandang kasambahay na may maliit na lampara at sinabing, "Huwag kayong matakot, mga anak, dadalhin ko kayo sa yakap niya ngayong gabi." At doon nagsimula ang himalang hinintay ng buong kahanan. Sa isang malaking mansyon sa gitna ng eksklusibong subdivision sa Quezon City, kung saan halos hindi na marinig ang ingay ng lungsod, may 3 batang hindi matulog-tulog tuwing gabi. Si Rafael, 14 na taong gulang, panganay na lalaki, matangkad na pero payat na payat. Parang hindi na nakakakain ng maayos mula nang mamatay ang nanay nila. Si Isabella, 12, matang malungkot na laging nakatingin sa kawalan. At si Mateo, ang bunso, 7 taon pa lamang. Pero may mga mata ng parang matanda na, puno ng kakot at pag-aalala. Tuwing alas 8 ng gabi, kapag sinasabi na ng mga yaya na matulog na raw, 3 silang magkakapatid na umiiyak, sumisigaw, o kaya'y tumatakbo papalabas ng kwarto. Walang makapagpatulog sa kanila. Kahit anong lulabi, kahit anong kwento, kahit anong gamot na inireseta ng doktor, ayaw. Parang may multo sa loob ng malaking bahay na iyon na hindi nila kayang kakasan. Ang tatay nila, si Don Armando Villafuerte, isa sa pinakamayayamang negosyante sa bansa. Biyudo na mula nang maaksidente ang asawa niya 5 taon na ang nakararaan. Mula noon, parang naging robot na lang siya. Umuwi ng gabi, pagod na pagod, walang imik, diretso sa kwarto. Hindi na niya kayang yakapin ang mga anak niya. Hindi na niya kayang sabihing mahal ko kayo. Pakiramdam niya, kapag ginawa niya iyon, babalik ang sakit. Ang sakit na nawala ang babaeng minahal niya ng buong buhay. Kaya naiwan ang 3 bata sa mga yaya at driver at gwardya. Mayaman sila sa pera, pero dukha sa yaka. Isang gabi, bandang alas 9:30, habang umiyak na naman si Mateo sa loob ng kwarto nila at hinahampas ang unan, habang si Isabella nakatitig lang sa bintana na parang may hinihintay na hindi na darating, at si Rafael nakaupo sa sahig habang nakasandal sa pader na parang gusto na lang mamatay, may kumatok sa pinto. "Pwedeng pumasok po." Pamilyar ang boses, pero hindi nila agad natandaan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Aling Maring, ang bagong kasambahay na 2 linggo pa lang sa bahay. Matanda na, mga 65 anyos, payat, moyena, may buhok ng halos puti na. Pero may mga mata na parang puno ng liwanag. Dala niya ang isang maliit na lampara na gawa sa kawayan at may kandila sa loob. "Huwag kayong matakot," mahinahon niyang sabi. "Ako lang po si Aling Maring. Narinig ko po kayong umiyak. Pwede po bang samahan ko kayo sandali?" Walang umimik sa 3 magkakapatid. Si Mateo lang ang tumango ng mahina, habang hinahawakan pa rin ang basang unan. Umupo si Aling Maring sa sahig, sa gitna nilang 3. Inilagay niya ang lampara sa gitna. Madilim ang kwarto, tanging ang maliit na ilaw lang ng kandila ang gumagalaw-galaw sa kanilang mga mukha. "Alam niyo ba, simula niya ng mahina, parang nagkukwento sa mga apo. Noong maliit pa ako sa probinsya, sa Negros, takot na takot din ako matulog. Kasi tuwing matutulog ako, naririnig ko ang sigaw ng nanay ko. Namatay kasi ang tatay ko ng maaga. Iniwan kaming 6 na magkakapatid. Walang-wala kami. Pero may isang bagay na ginagawa ng nanay ko tuwing gabi para mapatutulog kaming lahat. Tahimik lang ang 3 bata. Pero nakikinig sila. Totoo. Unang beses nilang may gustong pakinggan. May ginawa siya na, hindi ordinaryo." Patuloy ni Aling Maring habang nakatingin sa kandila. "Hindi siya kumanta. Hindi siya nagkwento ng fairy tale. Sa halip hinawakan niya ang mga kamay namin, isa-isa. Tapos sinabi niya." Biglang tumingin si Aling Maring kay Mateo. Hinawakan ang maliit nitong kamay. Sinabi niya, "Anak, kapag natutulog ka, hindi ka nag-iisa. May mga anghel na nagbabantay sa'yo. Pero hindi lang iyon. May isang tao na, kahit nasaan man siya ngayon, kahit nasa langit na, kahit malayo, mahal na mahal ka pa rin niya. At kapag natutulog ka, mas malapit siya sa'yo kaysa sa dati." Tahimik. Parang natahimik bigla ang buong kwarto. Tumingin si Aling Maring kay Isabella. Hinawakan din ang kamay nito. "Noong una, akala ko hindi totoo. Kasi bakit hindi na bumabalik ang tatay ko kung mahal niya ako? Pero isang gabi na naginip ako. Nakita ko siya. Nasa tabi ko siya, nakangiti. Sabi niya, 'Huwag kang matakot matulog. Kasi dito ako pinakamalapit sa'yo.'" May tumulo na luha sa pisngi ni Isabella. Pero hindi siya umiyak ng malakas. Parang may bumara sa lalamunan niya. Tumingin si Aling Maring kay Rafael.
Ang pinakamatigas ang ulo sa tatlo. Pero hinayaan nitong hawakan ang kamay niya. Rafael, alam ko galit ka. Alam ko ayaw mong matulog kasi kapag natulog ka, nangangarak ka na buhay pa ang nanay niyo. Apos pagkagising mo, wala na siya. Mas masakit. Pero anak, hindi nawawala ang mga mahal natin kapag namatay sila. Nagbabago lang ang paraan ng pagmamahal nila. Kapag natulog ka, doon sila bumubulong. Doon nila hinahawakan ang buong puso mo. Ahimik pa rin. Pero may iba na sa hangin. Parang may mainit na bagay na dumaloy sa loob ng kwarto. Hindi ko kayo pipiliting matulog ngayon, sabi ni Aling Maring. Pero kung gusto nyo, pwede ko kayong kuruan ng isang bagay na ginawa ng nanay ko sa amin. Isang bagay na hindi ko na ginawa mula noong mamatay siya. Anong po yun? Tanong ni Mateo ng mahina. Unang beses ulit nagsalita. Ngumiti si Aling Maring. May luha na rin sa mga mata niya. Hinawakan niya ang mga kamay namin ng sabay-sabay. Apos sabay-sabay kaming nanalangin, hindi ng dasal ng Ama namin o Aba Ginoong Maria. Iba, sariling dasal niya. At pagkatapos, sabay-sabay kaming humihinga ng malalim. Tapos sinasabi niya, ngayong gabi, ipapadala ko kayo sa yakap ng mga mahal ko na nasa langit. Tumingin si Aling Maring sa tatlong magkakapatid. Gusto niyo bang subukan natin? Si Mateo agad na tumango. Si Isabella, pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumango rin. Si Rafael matagal bago tumango. Pero tumango siya. Kaya hinawakan ni Aling Maling ang mga kamay nila. Magkakahawak ang apat nila sa sahig, bilog, habang nakapalibos sa maliit na lampara. Sabay-sabay tayo, bulong niya. Isarado niyo ang mga mata. Sumunod sila. Huminga ng malalim. Sabay-sabay silang huminga. Ang tahimik ng kwarto. Ang lakas ng tibok ng mga puso nila. Pagkatapos, nagsalita si Aling Maring ng mahina, puno ng pag-ibig. Mama Mary, at lahat ng mga anghel sa langit, kayo na po ang bahala sa tatlong batang ito. Alam niyo po kung gaano nila kailangan ang yakap ng nanay nila ngayon. Alam niyo po kung gaano nila siya hinintay. Alam niyo po kung gaano nila siya minahal. Kaya kung pwede lang po, iparating niyo po sa kanya, na kahit hindi na nila siya nakikita, mahal na mahal pa rin nila siya. Hinihintay nila siya sa bawat panaginip. Tahimik. Kayo na po ang maging nanay nila ngayong gabi. Kayo na po ang umalalay sa kanila. Kayo na po ang magpatulog sa kanila, sa yakap ng tunay na pag-ibig. Maya-maya pa, narinig na lang ni Aling Maring ang mahinang hilik ni Mateo. Nakahiga na ito sa sahig, nakayakap sa braso niya. Sumunod si Isabella. Mahina ang paghinga, pero payapa na ang mukha. At si Rafael, ang pinakamatigas, ang huling bumigay. Pero nang bumigay siya, parang bumuhos ang lahat ng luha na ilang taon niyang tinago. Tahimik siyang umiyak, habang nakahawak pa rin sa kamay ni Aling Maring. Hindi siya gumalaw. Hinayaan niyang matulog ang tatlong bata sa sahig, magkakadikit, magkayakap, habang siya ang nakaupo sa gitna, parang ina na nagbabantay. Maya-maya pa may bumukas ang pinto. Si Don Armando yon. Nakatayo sa may pintuan, nakapajama, gulo ang buho, bagong gising marahil sa ingay kanina. Pero nang makita niya ang mga anak niya, natutulog ng mahimbing sa sahig, magkakayakap, kasama si Aling Maring, natigilan siya. Hindi siya umimi. Hindi siya pumasok. Umayo lang siya roon sa pintuan, nakatitik. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang 5 kaon, may tumulo na luha sa mga mata ng bilyonaryong biyudo. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ng matandang kasambahay. Pero alam niya, may himala na ang nangyari sa loob ng kwarto ng mga anak niya. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, hindi na lang ang 3 bata ang natulog ng mahimbing. Pati si Don Armando, bumalik sa kwarto niya, nahiga, at sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang 5 mahabang kaon, na naginis siya na magkayakap silang lahat ng asawa niya. At sa panaginip na iyon, narinig niya ang boses niya. Sabi ko naman sa'yo, babalik ako sa yakap nila. Hindi man sa katawan, pero sa puso. At doon, sa gitna ng katahimikan ng mansyon, nagsimula ang paghilom. Pero hindi pa tapos ang kwento. Dahil kinabukasan, may liham na natanggap si Aling Maling mula sa probinsya. Isang liham na magkapabago ng lahat. At ang 3 bata, magigising sa isang katotohanan na hindi nila inasahan. Ano ang nakasulat sa liham? Sino ang nagpadala? At bakit parang kilala na kilala ni Aling Maring ang nanay nila, na matagal nang wala? Kinabukasan, maagang-maaga pa lang, 6:30 pa lang ng umaga, habang orange pa ang langit sa labas ng malalaking bintana ng mansyon, nagising si Mateo sa amoy ng pandesal at kape. Pero hindi ordinaryong pandesal iyon. May amoy ng mantikilya at bawang,
gaya ng luto noon ng nanay nila tuwing linggo. Nagmulat siya ng mata. Nasa kwarto pa rin sila, 3 pa ring magkakapatid, magkakadikit pa rin sa sahig. Si Aling Maring wala na. Anging ang maliit na lampara na kandila na ang natira, apula na. Rafael, Bella, tawag niya ng mahina habang hinahawakan ang braso ng ate niya. Nagising si Isabella. Mateo, nanaginip ka ba ng nanay? Tumango siya. Nasa tabi ko siya. Hinawakan niya ang pisngi ko. Sabi niya, salamat, anak, natulog ka rin pala. Si Rafael naman, bagaman pufe pa ang mata sa kakaiyak kagabi, umayo agad. Hindi pa naginip lang iyon, sabi niya, boses painpaos. May ginawa si Aling Maring. Totoo iyon. Sabay-sabay silang tumayo. Walang umimi. Pero alam na nila kung saan pupunta. Baba sila sa kusina. Nandoon si Aling Maring, nakatayo sa harap ng lumang kalan na halos hindi na ginagamit dahil may modern oven naman. Pero ngayon ginagamit niya iyon. May kawali, may mantikilya, may tinapay na ginagrill. Sa tabi niya, isang plato ng mainit na pandesal. Magandang umaga po, bati niya ng mahina nang makita sila. Ngumiti siya. Parang walang nangyari. Parang hindi siya ang dahilan kung bakit natulog silang mahimbing kagabi. Aling Maring, simula niya file, pero natigilan. Hindi niya alam kung paano sisimulang tanungin. Si Isabella ang nagtuloy. Paano niyo po alam ang paborito naming almusal ni nanay? Yung may bawang at mantikilya sa pandesal. Si nanay lang po ang marunong gumawa noon. Hindi agad sumagot si Aling Maring. Inilagay muna niya sa plato ang ginagrill na tinapay. Tapos humarap siya sa kanila. May ibibigay ako sa inyo, sabi niya. Kinuha niya sa bulsa ng duster niya ang isang sobre. Dilaw na, parang matagal nang nakaimba. May tatak pa ng selyo na gawa sa pulang wat. Kaninang madaling araw pa lang, sabi niya, may nagpadala nito sa gete. Para raw po sa akin. Pero nung binuklat ko, hinawakan niya ang kamay ni Rafael at inilagay ang sobre doon. Para pala talaga ito sa inyo. Kinuha ni Rafael. Nakasulat sa harap, sa sulat kamay na pamilyar sa kanila. Para kina Rafael, Isabella, at Mateo, mula sa inyong ina na laging nakabantay. Parang sinampal ang 3 magkakapatid. Hindi nila kayang buksan. Natatakot sila. Natatakot silang mabasa kung ano ang nakasula. Natatakot silang malaman na panaginip lang pala ang laha. Aling Maring, nanginginig ang boses ni Isabella. Paano niyo po kilala ang nanay namin? Doon na hindi na nakapagpigil si Aling Maring. May tumulo ng luha sa mata niya. Pero ngumiti siya. Ngiting puno ng lungkot at pag-ibig sabay. Kasi ako ang nanay ng kaibigan ng nanay niyo. Ako ang nag-alaga sa kanya noong bata pa siya sa Negros. Ako ang kasama niya noong una siyang umibig sa tatay niyo. Ako ang humawak ng kamay niya noong sinabi niyang, Maring, kapag nawala man ako, ipangako mo, babalik ako sa mga anak ko. Kahit paano. Ahimik ang kusina. Anging ang tunog lang ng mantikilya na kumutulo sa kawali ang nairinig. 5 taon na akong naghihintay ng tamang panahon. Patuloy ni Aling Maring. 5 taon na akong nagdarasal na makapasok sa bahay na ito. Kasi may ipinangako ako sa kanya. Na kapag nakita kong nahihirapan na kayo, pupuntahan ko kayo. At dadalhin ko ang mga salita niya. Hinawakan niya ang pisngi ni Mateo. Mateo, sabi ng nanay mo, lagi mong sinasabi noong maliit ka pa na gusto mong maging doktor, para gamutin siya kapag may sakit. Sabi niya, proud na proud siya sa'yo kahit hindi mo pa alam. Kay Isabella naman. Isabella, lagi mong sinasabi na gusto mong maging teacher, para turuan ang mga batang walang nanay. Sabi niya, ikaw ang magiging nanay ng maraming bata balang araw. At kay Rafael, ikaw ang pinakamatigas ang ulo, pero ikaw rin ang pinakasiit. Lagi mong sinasabi na kapag yumaman ka, bibilhan mo siya ng bahay sa tabing dagat. Sabi niya, anak, mayaman na ako. Kasi may anak akong katulad mo. Hindi na nakapagigil ang 3 magkakapatid. Sabay-sabay silang yumakap kay Aling Maring. Sabay-sabay silang umiyak. Hindi na sila natakot. Hindi na sila nagalit. Kasi nararamdaman nila, narito ang nanay nila. Sa pamamagitan ng matandang kasambahay na ito. Pero hindi pa doon nagkatapos. Kasi nang buksan ni Rafael ang sobre, may 3 sulat sa loob. 3 magkakahiwalay na sulat. Isa para sa bawat isa sa kanila. Sa ibaba ng bawat sulat, may maliit na bagay na nakalaki. Sa sulat ni Mateo, isang maliit na stethoscope na gawa sa kahoy. Gawa ng nanay niya noong bata pa siya. Sa sulat ni Isabella, isang maliit na chalk na hugis puso. Sa sulat ni Rafael, isang maliit na susi. Susi na gawa sa pilak,
may nakasulat na Abing Dagat. At sa pinakailalim ng sobre, may isa pang papel. Para kay Aling Maring. Binuklat niya iyon ng mag-isa sa kwarto niya mamaya. At doon nakasulat, Maring, salamat. Natupad mo ang pangako mo. Ngayon pwede ka nang umuwi sa Negros. Dadalhin ko na sila mula rito. Mahal na mahal kita, Clara. At nang gabing iyon, nang matulog ulit ang tatlong magkakapatid, magkakayakap pa rin sa sahig, kasama si Aling Maring. Hindi na sila natakot, kasi alam na nila, tuwing matutulog sila, bumabalik ang nanay nila. At sa wakas, natutunan na nilang matulog ng may ngiti. Pero kinabukasan, nang magising sila, wala na si Aling Maring. Nawala ang maliit na lampara. Nawala ang mga gamit niya sa kwarto ng mga kasambahay. Anging ang 3 sulat at ang mga regalo ang natira. Sa ibabaw ng mesa sa kusina, may isang plato ng mainit na pandesal pa rin. May mantikilya, may bawang, at isang maliit na note. Salamat mga anak. Hanggang sa muli nating panagini. Mahal na mahal ko kayo. Nanay si Aling Maring. At sa labas ng bintana, may isang matandang babae na naglalakad papalabas ng gate. Nakasuot ng simpleng duster. May ngiti sa labi. At habang naglalakad siya, parang may batang babae na nakahawak sa kamay niya. Magkahawak kamay sila, papunta sa tabing dagat. At doon naintindihan ng 3 magkakapatid, na minsan ang maanghel, nagsusuot ng duster ng kasambahay. At minsan ang pag-ibig ng nanay, hindi na kailangang magpakita. Kailangan lang manatiling buhay sa puso. Abangan kung paano nila natagpuan ang tabing dagat na ipinangako ng nanay nila. At kung bakit may isang lumang bahay doon na naghihintay sa kanila mula pa noon. Matagal na panahon ang lumipas. 5 taon mula nang mawala si Aling Maring. Si Rafael, 29 na anyos na ngayon. Nakatayo sa balkonahe ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy at kawayan, sa tabing dagat ng isang baryo sa Negros Occidental. Sa harap niya ang dagat na kulay esmeralda, at sa likod niya ang bahay na 5 taon niyang hinintay. Sa bulsa niya, naroon pa rin ang maliit na susi na pila. Ang susi na nakalakip sa sulat ng nanay niya. Sa loob ng bahay, naririnig niya ang tawanan ng mga bata. Si Isabella, na naging guro na nga sa maliit na paaralan sa baryo, kasalukuyang nagtuturo sa 12 batang ulila na ngayon nila tinutuluyan. Si Mateo, 22 taong gulang na, bagong lisensyado na doktor. Aban sa pagpapagamo sa mga may sakit sa barangay kahit libre. Sila na ang nagtataguyod ng Bahay Clara, ang ampunan na ipinangalan sa nanay nila. At tuwing gabi, kapag natutulog na ang lahat ng bata, 3 pa rin silang magkakapatid ang nagsasama-sama sa lumang sala. Walang ilaw kundi ang maliit na lampara na gawa sa kawayan at kandila. Ang lampara na iniwan ni Aling Maring. Hinawakan nila ang mga kamay ng isa't isa, ulad ng dati. At tuwing gagawin nila iyon, nararamdaman nila. Narito pa rin siya. Narito pa rin ang yakap niya. Isang gabi, habang nakatingin sila sa kandila, may kumatok sa pinto. Bumukas ito ng mag-isa, kahit walang hangin. At sa may pintuan, nakatayo ang isang magandang babae. Uti na ang buho, payat pa rin. Ngumiti siya. Magandang gabi po mga anak. Si Aling Maring. Bumalik siya. Hindi na kasambahay. Hindi na anghel na nagsusuot ng duster. Ngayon isa na siyang lola. Lola ng 12 batang ulila. At lola ng 3 magkakapatid na natutunan ng matulog ng may ngiti. Yumakas sila sa kanya. Umiyak sila ng kahimi. At sa gabing iyon, sabay-sabay silang natulog sa lumang sala. Magkakapatong-patong, magkayakap, tulad ng dati. Sa panaginip nilang lahat, nandoon si Clara. Nakahawak sa kamay ni Aling Maring. Ngumingiti. Sabi niya sa kanila, "Salamat mga anak. Natupad ninyo ang pangarap ko. Hindi man tayo magkasama sa katawan. Magkakasama tayo sa pag-ibig. At iyan ang pinakamatibay na yakap sa buong mundo. At doon na natapos ang lahat ng kakot. Doon na natapos ang lahat ng lungkot. Kahit kailan, hindi na sila natakot matulog. Dahil alam na nila, kapag natutulog ka ng may pag-ibig sa puso, hindi ka nag-iisa. Laging may yakap na naghihintay. Laging may nanay na bumabali. Laging may aling-maling na darating. At laging may dagat na magbubulong. Mahal na mahal kita, Ana. Matulog ka na. Nandito lang ako. Ana. Ang tunay na kayamanan ay hindi pera. Ang tunay na kayamanan ay ang pag-ibig na hindi na mamatay. Kahit ang katawan ay wala na. At kapag natutunan mong ibigay iyan sa iba, bumabalik ito sa'yo. Ang libu-libong beses. Matulog kang mahimbing ngayong gabi. May yakap na naghihintay sa'yo. Hindi mo lang nakikita.
Pero nararamdaman mo.